Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Ang mga ideya ay hindi lumalabas na ganap na nabuo, sila ay nagiging malinaw lamang habang ikaw ay nagtatrabaho sa mga ito. Kailangan mo lamang simulan. Gusto kong ibahagi ang aking natutunan tungkol sa aming henerasyon at sa mundo na ating binubuo sama-sama. Narito ako upang sabihin sa iyo na ang paghahanap ng iyong layunin ay hindi sapat. Ang layunin ay ang pakiramdam na ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, na ikaw ay kinakailangan, at mayroon kang mas magandang bagay na dapat abutin. Ang layunin ang siyang lumilikha ng tunay na kaligayahan. Musika, alam mo, ang pelikulang iyon ay nagpakita na ang face mask ay napakahalaga sa pag-uumpisa ng Facebook. Hindi yun totoo, ngunit kung wala ang face mask, hindi ko kailanman makikilala si Priscilla, at si Priscilla ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Musika, at maraming tao ang pakiramdam ay napapalayo at malungkot at sinusubukang punan ang isang bako-bakong sa kanilang buhay. Naalala ko ang gabi na inilunsad ko ang Facebook mula sa maliit na dorm sa Kirkland House. Pumunta ako sa Noaks kasama ang aking kaibigang kayaks, at naalala ko na sinabi ko sa kanya na may kasiyahan akong makatulong sa pag-uugnay sa komunidad ng Harvard, ngunit isang araw ay may mag-uugnay sa buong mundo. Ang katanungan ay, hindi ko kailanman naisip na ang taong iyon ay maaaring tayo. Mayroong lahat ng mga malalaking kumpanya sa teknolohiya na may lahat ng mga mapagkukunan, at inaakala ko lamang na isa sa kanila ang gagawa noon. Ngunit ang ideyang ito ay lubos na malinaw sa amin, na lahat ng tao ay nagnanais na mag-ugnay, kaya't patuloy kaming nagtatrabaho dito araw-araw. Palagi kaming kinokritisismo sa pagiging masyadong mabilis dahil laging may gustong pabagal sa iyo. Mayroong mga malalaking kumpanya na gustong bumili sa amin. Hindi ko gustong magbenta. Gusto ko makita kung maaari naming maugnay ang higit pang mga tao. Halos lahat ay nagnanais na magbenta. Nang walang pakiramdam ng mas mataas na layunin, ito ang kanilang pangarap na negosyo na natupad, at ito ang nagwasak sa aming kumpanya. Pagkatapos ng isang partikular na meeting na pagtatalo, sinabi sa akin ng isa sa aking malapit na tagapayo na kung hindi ako sumang-ayon na ipagbili ang kumpanya sa ngayon, pagsisisihan ko ang desisyong iyon sa buong buhay ko. Ang mga ugnayan ay naging takot na sa loob ng isang taon o kaya'y mas kaunti, bawat isa sa aming koponan ng pamamahala ay nawala. Ito ang pinakamahirap na panahon ko sa pagtataguyod ng Facebook. Naniniwala ako sa kung ano ang aming ginagawa, ngunit ako ay nag-isa, at mas masama pa, ito ay aking kasalanan. Nagtataka ako kung ako ay mali lamang, isang impostor, isang 22 anyos na bata na walang kamalay-malay kung paano talaga gumagana ang mga bagay. Ngayon, taon-taon na, nauunawaan ko na iyon ang kung paano gumagana ang mga bagay kapag walang pakiramdam ng mas mataas na layunin, kaya't nasa atin ang lahat upang lumikha nito upang magpatuloy tayong lahat na gumagalaw patungo sa hinaharap. Si J.K. Rowling ay tinanggihan ng 12 beses bago niya isinulat at inilathala ang Harry Potter. Kahit si Beyoncé ay kailangang gumawa ng daan-daang kanta para makakuha ng halo. Ang pinakamalalaking tagumpay ay nanggagaling sa pagkakaroon ng kalayaan na magtagumpay. Ang Facebook ay hindi ang unang bagay na itinayo ko. Itinayo ko rin ang mga sistema ng chat at mga laro, mga kasangkapan sa pag-aaral, at mga player ng musika. At hindi ako nag-iisa. Ang hamon para sa ating henerasyon ay upang lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay may pakiramdam ng layunin.